Puntahan naman natin ang pinakahuling update kaugnay sa PUV Modernization Program at ilang mga paglilinaw ng DOTR kaugnay rito. Makakasama natin si Department of Transportation Undersecretary Timothy Batan. Magandang araw, Yusek. Yes, good morning, Nina, sa lahat ng viewers natin ngayong hapon. Happy New Year! Happy New Year po! Kumusta yung applications para sa PUV consolidation itong mga nakaraang araw? Nadagdagan po ba? Kailan po ilalabas ang final consolidation report? Una sa lahat, very promising yung naging turnout ng mga humabol dito sa ating consolidation deadline na December 31. Tulad halimbawa nung nasabi ng ating Office of Transportation Cooperative, ang bilang ng mga lumapit sa kanilang mga kooperatiba nitong Disyembre ay humigit pa sa bilang ng kooperatibang dumulog sa kanila mula Enero hanggang Nobyembre ng isang taon. So dyan natin nakita na talagang dahil ating tinuloy yung deadline December 31, ay na din sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ay humabol, napakadaming humabol para magsumite at mag-comply dito sa ating consolidation. Ngayon, ayon naman doon sa pinakabagong datos, ito ay kasalukuyang kino-compile at pinagsasama-sama ng ating LTFRB. At ang target natin na mailabas yan, yung ating consolidation data as of December 31 ay sa Lunes sa susunod na linggo. So ating i-anunsyo yung updated na numero natin para sa consolidation na statistics natin as of December 31, 2020. Okay, Yusek, Timothy, si Chipo ito. Well, yun nga po, nanawagan po ang DOTR na isettle yung payment para mabilang sa final consolidation report. Linawin lang po natin hanggang kailan po ito? Ito po ay maaaring huli ng ating mga nagsumite ng consolidation application nitong buwan ng Enero. At siguro po atin lang linawin na ito pong pag-settle ng bayad para po sa consolidation application, isa po ito dun sa mga pagpapaluwag na ating ginawa para po mas maging madali yung humabol sa consolidation deadline ang ating mga unconsolidated operators. Ang ating pong LTFRB ay nag-issue ng memorandum noon pong Disyembre na nagsasabi na para ikaw ay mabilang doon sa mga nag-consolidate, ang kinakailangan lamang gawin ay ang magsumite ng application ng consolidation sa LTFRB at ang bayad po ay pwede nang to follow. So ito pong Enero, atin pong iniimbitahan at iniikayat ang ating mga nag-submit ng consolidation application. Kung kayo po ay nagsumite lamang ng application at hindi pa nagbabayad, atin pong balikan ng LTFRB at ng atin pong ma-settle ang bayad para po sa consolidation application. Sir, nakapaglabas na rin po ba ng ang LTFRB ng appropriate resolution para payagan pa rin na makapamasada yung mga unconsolidated PUVs hanggang January 31? At pagkatapos po nito, meron rin pong pangamba na tataas ang presyo ng ating pamasahe sa jeep. Ano po ang masasabi natin tungkol sa mga pangambang ito? Una po sa lahat, ayon po sa Memorandum Circular ng LTFRB, tayo po ay nagbigay na ng mga panuntunan kung ano po ang mangyayari nito pong Enero ukol po doon sa mga nag-consolidate at hindi po nakapag-consolidate. Ngayon po, meron po tayong panuntunan na kung saan ang inyong ruta po, halimbawa, ay meron ng higit sa 60% na units galing po sa mga consolidated operators ay hindi na po papayagan na tumakbo ang ating mga unconsolidated operators. Ngunit kung wala pa pong 60% or kung hindi pa po na ilalabas ng LTFRB yung konfirmasyon kung ilang units po ang tatakbo sa isang ruta, ay maaari
pa pong tumakbo ang ating mga unconsolidated operators hanggang January 31. So hanggang January 31 na lamang po yan at hindi na po natin inaasahan na magkakaroon po ng isang extension. Ngayon, ukol naman po doon sa mga pangamba na magkakaroon po ng taas pasahe. Una po sa lahat, wala pong taas pasahe na mangyayari nang hindi po dumadaan sa proseso ng LTFRB. At ito pong pag-implementa ng ating consolidation deadline ay hindi po inaasahan na magkakaroon ng kaakibat na taas pasahe ngayon pong panahon na ito. In fact po, kung ating titignan yung mga nag-consolidate na at nag-modernize kung mga nauna. Noon pong 2017, dyan po natin inumpisahan ang ating consolidation program at nakita po natin na ang naging pasahe lamang sa mga modernized jeepneys ay nasa 11 pesos boarding fare. Ngayon po, 2023, yan po ay tumaas sa 13 pesos after 5 years at kung kaya atin pong binibigyan ng paalala ang ating pong mga commuters na yung mga naririnig po natin na magkakaroon po ng 300-400% na increase ay wala pong batayan at hindi po inaasahan ng ganyang taas pasahe dito po sa ating consolidation at PUV modernization program. Okay, maganda pong nalinawan po ang ating mga kababayan ukol dyan. Pero balikan po natin tungkol sa consolidation. Maglalabas din ng show cause order ang LTFRB para palawigin pa ang yung mga hindi nag-apply for consolidation. Can you tell us more about this, Yusek? Ano po ang mangyayari kapag hindi sila sumipot? At kung hindi po sila pumayag na magpa-consolidate, paano po yan? Ito pong ating show cause order ay isang procedural requirement. Ayon po sa ating Public Service Act at ng atin pong makansela ang prangkisa ng mga hindi po nakapag-consolidate. Bali po, tulad ng nakasaad sa mga memorandum circular po ng LTFRB, kung kayo po ay hindi nakahabol sa deadline ng December 31, ay wala na pong extension ang inyong provisional authority at inyo pong prangkisa ay dadaan na po dito sa proseso na mag-uumpisa po sa show cause order. Sir, ano po ang masasabi ng DOTR sa mga local manufacturer na nagpapakita ng kanilang modernized jeepney na mas mababa ang presyo? Siguro po, mahalaga po na paalalahanan na atin pong iniimbita at atin pong ini-encourage ang ating mga local manufacturers na sumali dito po sa ating PUV modernization program. Ito pong programa natin ay meron pong kaakibat na tinatawag nating Philippine National Standards. Meron po tayong mga kinakailangang sundin na disenyo, na minimum requirements sa disenyo ng ating mga modern jeepneys at kung yan po ay kayang gawan ng model ng ating pong mga local manufacturers ay sila po ay ating iniimbitahan na sila po ay maglabas ng kanilang mga units. Dahil nga po inaasahan natin na maaaring maging mas mura yun pong mga units na gagawin ng ating mga local manufacturers at kung yan nga po ay ang maging kinalabasan ay libre po na sa pagpili po ng ating mga consolidated operators kung kanino sila bibili ng kanilang mga units at kung mas mura po galing sa mga local manufacturers ay inaasahan po natin na sila po ay tatakilikin ng ating pong mga consolidated operators. Okay. So, ano na lamang po ang paalala nyo sa ating mga PUV drivers at maging sa mga commuter na apektado po ng PUV modernization? Una po sa lahat para po sa ating mga commuters, ating pong gustong ulitin ang sinasabi po ng ating mahal na Pangulo na ito pong ating pagpapanatili ng December 31 na deadline ay isa pong hakbang nang sa ganon ang kapakanan, ang benepisyo po sa mas nakararami bunga po nitong ating PUV modernization program ay maipatupad at nang hindi na po ito maantala dahil sa ilan. Tayo po ay naglagay ng mga pamamaraan, naglagay po ng mga paghahanda para po siguraduhin
na hindi po mawawalan ng masasakyan ng ating pong mga commuters at yan po ay ating ipapatupad nito pong Enero at ng mga susunod pong mga buwan. Para naman po sa ating mga kasamahan, drivers and operators po ng mga jeepney, una po nagpapasalamat po tayo sa mga humabol po sa ating deadline ng consolidation, sa mga nagbigay po ng tiwala na ito pong PUV modernization program natin ay hindi lamang po para sa mga pasahero, hindi lamang po para sa kaligtasan, hindi lamang po para sa kalikasan, ngunit para din po sa ating mga drivers at operators dahil sa nakita na po natin, 2017 pa po itong programang ito, napakarami na pong modern operators, nakita na po natin na ito ay may dalang benepisyo para din po sa ating mga drivers at operators ng mga jeep. Sana nga po magtuloy-tuloy na po itong consolidation ng mga PUVs. Maraming salamat po sa inyong panahon, Department of Transportation Undersecretary Timothy Batan.